this is the most important thing that we should always be reminded of. Sabi ni King Solomon, so siya kasi ang sulat nitong Ecclesiastes. So parang ito yung final words to close the chapter or the book of Ecclesiastes. Kasi 'di ba he was discussing there yung mga how life goes, 'di ba? Yung mga problems ng tao na pinagdadaanan and reality of life, 'di ba? Na nabubuhay tayo, we toil, we labor, pero at the end of the day parang still may kulang, 'di ba? Even though we achieves success, magawa natin yung ating mga dreams, ma-achieve natin yung mga pangarap natin, at the end of the day parang laging may kulang, 'di ba? May sinabi siya doon. So, yun yung conclusion niya doon sa mga sinabi niya na yun, na now all has been heard, here's the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Para kasing di ba parang tayo, mga tao, some of us, ang ating mindset or ang goal natin is to really invest so much in this world, sa ating life, na ang aim natin or ang goal natin is paano tayo maging successful, paano natin magagawa yung mga gusto nating gawin, how we will earn a lot of money and ganyan, yung to elevate our status, 'di ba? Yan ang goal natin. Hindi na wala namang masama doon. And para ka maka-adapt sa buhay, kailangan mo talagang magtrabaho, kailangan mong maghanap buhay, ganyan. Pero yun nga, ang sinasabi dito ni King Solomon, they are all meaningless eh. Kasi, 'di ba, we can relate it to the gospel na everything is meaningless kung wala naman si Lord sa buhay mo. Walang saysay lahat ng ating mga ginagawa. Not unless you are purpose driven, na naka-align ka sa will ni God. And actually, napakadali nitong sabihin, even coming from me, 'di ba? Pero minsan yung life, this is overwhelming, 'di ba? Yun ang sinasabi niya. They are all parang nakaka-overwhelm yung daily routine mo every day, waking up, being a mother, for example, like me, waking up, attending to the needs of your family, your husband, your children, and to other people na may sa work mo, 'di ba, may trabaho ka, kailangan ng service mo ng employer mo, ganyan, kailangan mong maghanap buhay, kailangan mong pati sa business, kailangan mong asikasuhin yung negosyo mo para kumita kayo, para may makain kayo. Pero nakaka-overwhelm yun. And lately nga, as you have well know, last time na talagang na-overwhelm ako kasi siguro din, parang I'm trying so hard na magawa lahat ng aking obligations, ng aking duties and responsibility, na to the point na hindi ko na na-prioritize yung rest ko. Nawalan ako ng physical, mental, emotional rest. Pero syempre kay Lord naka-anchor. Pero nakalimutan ko rin yun. Na-focus ako dun sa circumstances ko eh. Kaya na-overwhelm ako, kaya nag-anxiety. And syempre, hindi naman po mawawala. May mga problems tayo na pinagdadaanan, each of us. We are all fighting silent battles na that we don't speak about, 'di ba? Sa lahat. Kasi hindi naman kailangan lahat sabihin. Pero ayun nga, nagka-anxiety po ako ng mga nakaraang araw, and grabe yung effect sa akin. Talagang from sobrang nag-turn off yung aking yung aking ganito na mood, na lagi, 'di ba, ako I always encourage people to believe in God, to know the Lord. Nag-turn off lahat. Tahimik ako. So malalaman talaga ng tao na there's something wrong with me, na hindi ako okay kasi tahimik ako. I'm just crying and crying, hindi ko mapigilan. Mahirap po ang may anxiety and depression. I know that most of you relate kasi most of us
halos karamihan ng tao may ganitong pinagdadaanan eh. And we don't acknowledge it usually eh. Kasi parang feeling natin weakness yan eh. Pag nalaman nilang may anxiety or depression ako, parang ang tingin nila sa akin, may saltik ako or may something wrong sa'yo. Hindi mali yun. Kasi hindi mo naman din mapokontrol or hindi mo mapipigilan yung nararamdaman mo na yun. Kumbaga, pag talagang lahat ng tao pag na-overwhelm na at nag-i-snap ka na, may nasasabi ka ng mga bagay na kasi kung ano yung nasa heart mo, yun lumalabas sa bibig natin. So, yun nangyari sa akin last time. I started to rant, to complain, kasi nga emotion na sobrang height ng emotions ko to the point na I also unintentionally na hurt ko rin yung yung ibang tao sa paligid ko na syempre may na parang nakakapagsumbat, ganyan, sensitive, 'di ba? Pag may anxiety ka kasi napaka-sensitive mo. Parang konting kibot lang, ka na, nagtatampo ka na. Ganyan ako eh. Kasi may anxiety nga. So, I'm trying for many years na I've been struggling with this. Hindi siya talaga totally nawawala, guys. Bumabalik-balik siya, especially pag humaharap ka sa mga situation na talagang traumatic or talagang sobrang hirap. Kaya ko siyang harapin, kaya ko siyang i-handle yung problem, pero nagti-trigger siya inside me. Nakakaramdam ako ng palpitations, nag-high blood ako, so nag-e-effect siya sa health ko. Yun, tas emotion din, sa emotion. Pero at the outside, nakikita nila okay ako, umingiti ako, ganyan-ganyan. Pero pag talagang hindi ko kaya, hindi ko feel, tahimik talaga ako. Hindi maipinta mukha ako, nakakulong lang ako sa kwarto. So, yan. Parang, ang gusto ko lang sabihin talaga na, life is hard. Pero syempre, sabi nga ni, dito, mahirap ang buhay, kaya nga maraming taong nagde-depress yun eh. Yung mga mahihina talaga, na hindi nila kinakaya, nagsusuicide sila. So, ayun, thank God, praise God, hindi naman nahantong sa ganon. So, kahit may anxiety ka, it doesn't mean that you don't have faith sa Lord. Hindi naman maiiwasan yun eh. But the fact that you're still showing up and you're still putting up, you're still holding yourself together and you're still showing up, you still keep trusting God, it's a sign na you are really strong. Sabi nga sa akin, nagpapatuloy pa rin. Ito, nagsasalita ako sa harap nyo. Kasi kung ilalabanan ko siya, hindi ako magpapatalo sa anxiety. 'Di ba? Meron pa rin, pero I'm still nire-review ko, nilalabanan ko para kasi pamamagitan ng kalakasan ng Panginoon sa grasya ng Lord. So ito nga, sabi nga dito, fear God and keep His commandments. Yan ang pinaka-importanting bagay. Di ba sinabi rin niya ni Jesus? Ang greatest commandment is summarized only by this. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love others as I have loved you. Yun talaga ang command. At dito, keep His commandments, meaning talagang we will stick sa ng Lord, sa word niya, obeying Him, following Him. Pero syempre, we cannot do it without wisdom talaga ng Panginoon. Ang ganda nga ng message sa church kahapon, godly wisdom. So, let's start, kasi may yung mga wrong decisions natin in the past, they are irreversible na. And whether we like it or not, we will reap what we sow, whether good or bad. So, ako naiyak din ako doon kasi marami akong bad decisions, choices. Ayan, choices is what shapes your life. So, kailangan maging careful talaga tayo sa mga choices na gagawin natin. Kaya, ayan. Yan talaga. Pinaka-importante. Kasi, kung ikaw, you're just living for your dreams, your ambition, or just on your own terms, but you don't have fear for God, you don't have love for God, walang saysayang life. So, ito po talaga ang tinuturo sa atin, that we should love the Lord, fear Him, follow Him, obey Him, and trust Him with all our heart. Ito daw ang ating duty, sabi ni King Solomon. And yan, sinasummarize na yan lahat. Ayun ang aim natin. So, ayun, sana maging magandang reminder to na ang anxiety, kaya naman din talagang labanan ni Lord. As long as we love Him, we have fear for God, hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Magpatuloy lang kayo, laban lang. An advice coming from me na nag-anxiety, kasi ganyan ang ginagawa ko.
kapit lang sa Panginoon. Mas ginagamit ko tong way for me to cling on sa Lord na mas mahigpit. So, kayo din, ganun din ang gawin nyo. So, ayan. Thank you. Bye. God bless.